Pag-usapan din natin mga kababayan, yung mga magagandang balita, mga magagandang ginagawa ng ating gobyerno, mga achievements po niya tungkol sa economy at saka sa trabaho. Kasi for the past several weeks and months, naririnig na rin natin mga kababayan yung mga masasamang ugali ni Sara. Iyon po ang umuukupa ng mga headlines ng mga balita, yung mga pagbabanta ni Sara sa ating Pangulo na ipapapatay niya, yung pagpapahukay niya. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Pagbabanta na ipahukay yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Hidralin Marcos Sr., yung gusto niyang pugutan ng ating Pangulo, yung tungkol sa confidential funds na winaldas ni Sara. Lahat ito, mga kababayan, yung mga peking receipts, yun na lang ang mga front pages sa mga pangunahing broadsheets, nakakasuka na mga balita. Kaya lang mga kababayan, hindi man natin maiwasan kasi sabi nga natin, mga kababayan, sa media, bad news is good news. Yan ang mindset ng tao po. Mahilig sa mga controversies ang ating mga mamamayang Pilipino. Mahilig sa mga bad news, mga kwentong marites. Makikita po ninyo kahit sa social media, yung mga hiwalayan ng mga artista, yung mga cheating sa mga relasyon tulad ni Maricar, si Maris Racal pala. Maricar man sa akin. Maris Racal, yun na lang po ang laman ng mga kwento, telebisyon, mga dyaryo, yung mga magagandang balita po tungkol sa pag-unlad ng ating ekonomiya, yung pagbaba ng mga unemployment rates natin, yung mga ginagawa ng ating gobyerno, ayaw pansinin ng mga tao. Mas gusto nila yung mga intriga laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga paninira. Kaya naisip natin mga kababayan na i-balance man lang natin ngayon at i-feature natin sa ating vlogging. Ano na ba ang na-achieve ng Marcos administration na patuloy na sinisiraan po ni Sara Duterte? Kasi ang gusto niya, hindi magtagumpay yung ating Pangulo para may rason siya na patalsikin. Diba? May panggatong siya mga kababayan sa kanyang mga supporters na mga uto-uto. Diba? Mga blind supporters niya. Kaya importante na ipaabot namin sa inyo, kaming mga sumusuportang mga vloggers sa ating Pangulo. Ano na ba ang na-achieve ng administrasyong ito? Ito po ang na-achieve ng ating administrasyon. Report ito 6 days ago. Luma na pala niya, Mr. Maravillas, ang kwento mo. Hindi ko kasi nabigyan ng pagkakataon na mapag-usapan dahil sa mga controversies. Natakpan po ng mga masasamang balita, mga pagtatantrums at pagmumura ni Sara. O diba? Kaya kailangan balikan natin ito, mga kababayan, ng mga balitang ito para malaman ng ating mga kababayan na ang mga akusasyon ni Sara Duterte at ng mga DDS maling-mali po, hindi po totoo. Talagang fake news sila. Baseless, mga kababayan. Ayan po, bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Oktubre, tumaas. Sabi mo niya, Mr. Maravillas, good news. Bad news naman yung sinir na balita mo ng TV5. Tumaas yung unemployment. Relax mo na po. Kunin muna natin yung kabuuan ng kwento. Ayan po, tumaas sa 3.9% ang unemployment rate sa buwan ng Oktubre ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA. Katumbas po ito ng 1.97 milyon na bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, mas mataas kumpara sa 3.7 unemployed na naitala noong September. Sabi sa report mga kababayan ng News 5,
Bagyang bumaba naman ang employment rate sa bansa sa 96.1% nitong Oktubre o katumbas ng kabuang 48.16 milyon na mayroong trabaho. Mas mababa ito kumpara sa 96.3%. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Na naitala noong September. Samantala, tumaas ang underemployment rate noong October sa 12.6%. Mas mataas ito kumpara sa 11.9% na naitala noong September. Bad news pala niya, Mr. Maravillas. Sabi mo may good news. Relax muna. Basahin natin ang full report ng Philippine Statistics Authority. Kasi po sa mainstream, sabi ko sa inyo, ang bad news, good news. Kumukuha sila ng mga kwento na pira-piraso para mag-create ng controversy. Pero pag binasa po ninyo, yung full report ng Philippine Statistics Authority, gumanda ang employment, status ng ating bansa kumpara nung nakaraang taon. Yan po yung report ng Philippine Statistics Authority. Full report. Yan pagkita ko sa inyo po para authentic. Mga kababayan, hindi tayo fake news. Ayan highlights of the March 2024 Labor Survey. Sabi dyan, the country's unemployment rate in March 2024 was estimated at 3.9%. This was lower than the recorded unemployment rate in March 2023. In terms of magnitude, the number of unemployed persons 15 years old in March 2024 was estimated at 2 million. This was lower than the reported number of unemployed persons in March 2023 na 2.42 million.
The number of unemployed persons in February 2024 was recorded at 1.80 million. So compared last year, mga kababayan, madaling sabi, para hindi kayo malito, mas mababa yung unemployment rate. Naintindihan na ninyo? Nasa presentation yan kasi. Yung binasa natin, mga kababayan, sa News 5, negative presentation. Kasi nga po, sa mainstream media, bad news is good news. Laging naghanap sila ng diferensya, ng controversy, para may pinag-uusapan. In-highlight nila yung mga negatives, mga negativities. Parang si Sara Duterte, mga kababayan, laging negative yung sinasabi niya, para siya positive. Para magusto sa kanya yung mga mamamayang Filipino. At isipin ng mga tao, siya lang ang pag-asa ng ating bansa. Yan ang narrative po ng mga Duterte, ng mga supporters niya. In-highlight po yung negative, laging naghahanap ng butas. Hindi man po mangyari po, mga kababayan. Kasi yung mga masasama niyang mga sinasabi, lahat po bumubuelta sa kanya. O diba? Patong-patong na kaso ngayon ang ganyang kinakaharap, mga kababayan. O ito, number 2. The employment rate in March 2024 was recorded at 96.1%, higher than the 95.3% estimate in March of the previous year, but lower than the estimate in February 2024 at 96.1%. So tumaas, mga kababayan, yung employment rate, yung nagkatrabaho. So in terms of levels, the number of employed persons 15 years old in over was estimated at 49.15 million, higher than the number of employed persons in March 2023. Yan o. Higher than the number of employed persons in March 2023 at 48.58 million in February 2024 at 48.95 million. Nakita ninyo, mga kababayan, pag ang kwento ay ikwinento ng mga negative people, negative po ang makukuha ninyo na balita. Pero pag ang kwento ay ikwininto ng mga tulad namin, mga positive people. Kasi kinukuha natin yung mga balita na kompleto. Sabi nga, gusto mong umangat sa buhay, you have to train your mind to see good in everything. Di ba? Narinig na ninyo yan, mga kababayan, sa mga success coach. Gusto mong umangat ang ating bansa, gusto mong umangat ang ating buhay, dapat nagsisimula yon sa ating sarili. You have to train your mind to see good things, to see the good in everything. Yung sa mainstream media po, karamihan dyan, ang hanap yung mga balitang marites. Controversy po. Kasi pag mayroong controversy po, yun ang natura ng tao. Mahilig yung tao po sa controversy. Pag may narinig na controversy, nakanganga na sila, mga kababayan, sa telebisyon. This time, kasi hindi na masyadong uso yung telebisyon, ayun, nakatutok sa cellphone. Sa mga balita, mga kababayan, na nakukuha nila sa Facebook, sa social media, you see, naubos yung kanilang panahon sa kaka-scroll. Hanap-hanap yung mga chismis, yung mga controversy, yung mga magagandang balita, nakalimutan na. Kaya ang result po, ang baon nila sa araw-araw, mga negativity. Hopelessness. Nag-create siya ng hopelessness. Buti na lang may magaling tayong Pangulo. Despite sa mga atake sa kanya, walang tigil na atake sa kanya ng Vice Presidente. Hindi siya apektado, mga kababayan. Bala na niya dyan ng DOJ. At yung Congress, pinagsabihan niya pa na wag na niyang isulog yung impeachment kasi matatay lang yung panahon ninyo dyan. Matatali kayo dyan.
Imbes na yung pagpa-asenso ng ating bansa, naubos yung panahon ninyo dyan sa debate. Kaya lang, sabi ng Congress po mga kababayan, that is part of their mandate kasi may nag-file po. 2 impeachment case. At ang sabi, next week, may 3rd impeachment case na ipafile yung isa pang religious group. So hindi maiwasan na pag-usapan sa Congress mga kababayan ang impeachment ni Sara. So, nagets na ninyo mga kababayan? Gumanda yung employment po as compared to last year. Yung binalita po ng News 5, yung sa buwan ng Oktubre man lang po as compared nung September. Pero pag ikinompare mo yung sa ngayong taon compared to last year, gumanda po yung ating employment. Nadagdagan po yung may trabaho based sa report ng Philippine Statistics Office. So, naintindihan na po ninyo, malinaw na, naibsa na yung inyong worry na baka yung ating Pangulong Bongbong Marcos walang ginagawa tulad ng narrative ng kampo ng Duterte. Sila yung walang ginagawa kundi manira, binabaliktad nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos na napakasipag. At ito po ang bunga ng kanyang kasipagan. O ngayon, kumusta naman yung ating economy? Ito po yung ating economy. Philippines is second fastest major emerging economies in Asia with 5.6% year-on-year gross in the fourth quarter of 2023, sabi po ng NEDA. Yan po. For the full year 2023, the economy expanded by 5.6%, short of the government's 6.0 to 7.0% target, sabi po ng NEDA. Among major emerging economies in the region that have already released their fourth quarter 2023 real GDP growth include Vietnam 6.7%, but ahead of China 5.2% and Malaysia 3.4%. So talo natin yung China, mga kababayan, sa economic growth, pati yung Malaysia. Kita ninyo? So that is a very good news, mga kababayan, para sa ating mga mamamayang Filipino. Maayos na po yung ating economy kahit patuloy na nanggugulo ang Vice Presidente po. Sabi diyan, gross in total investment accelerated to 11.2% in the fourth quarter of 2023. A turnaround from the 1.4% contraction in third quarter 2023, resulting in a 5.4% gross in fiscal year 2023, although gross capital formation remained below its pre-pandemic levels. Mga propaganda po nila na yung kakalakwat niya ng presidente sa ibang bansa, wala man na niyang magandang resulta. Yung kakaimbita niya ng mga investors. Mali po, dumami yung investments na po. Yung mga pag-travel ng ating Pangulo to invite investors para makatulong sa pag-resolve ng employment problem, mga walang trabaho sa ating bansa, nagkakabunga na po. Siguradong masama na naman ang loob ninyo kasi hindi nangyari yung iyong mga mithiin. Masamang mithiin. Yun man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon para hindi lahat tungkol sa mga pagwawala ni Sara yung ating kwento. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.